me something, it might just take the pain away. Ito na nga ang aking pamimili, guys. Super duper. Dahil kailangan na mamalingke, kaya go, 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 go. Ganit tayo mga mami, di ba? Kahit pagod sa trabaho, basta kailangan ng mamalingke, kailangan na talagang go, mo, go, 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 di ba? Super duper na pagod, sige lang, sige lang, sige lang. Punta dito, punta doon. Trabaho dito, trabaho doon. Ganon talaga, guys. Nako. Grabe. So, eto na nga. Pumunta ako dito sa tindahan na kompleto naman to, guys. Itong grocery nito. Wala nga lang mga damitan dito. Mga pagkain lang, isda, karne, mga ganyan-ganyan. Lahat mabibili mo dito basta tungkol sa pagkain. At syempre, mga produkto na rin ng panglinis. Diba? Basta ang wala lang dito, guys, damit. Hindi pwede. Wala ka ditong makikitang mga damit-damit. Diba? So, yan ang aking chismis for this video. So, eto na nga at ikot ako hanggang sa nahilo ako. Charot. Guys, hindi. Siyempre, naghahanap ako ng aming mga kailangan. Ay nako guys, minsan kasi pag namamalingki ako, kahit na ano-anong dinadampot ko, basta wala akong listahan. Nako. At syempre, hindi mawawala ang protein, ang yogurt ng aking kayamanan. Kamayamanan. Ang aking kayamanan, syempre ang aking anak, guys. Syempre kayo din, marami kayong mga kayamanan. At isa na doon ang inyong pamilya, anak, asawa, at syempre ang ating mga magulang. Yan ang talaga ang ating kayamanan, diba? Ang pamilya ang number one. At syempre, yung ating mga anak, lalo na ako, ang kayamanan ko ay ang pamilya ko at ang aking nag-iisang anak. Nako guys, kung pwede pa lang ako mag-anak ng marami, pwede. Bakit hindi? Kaya lang, pag nandito tayo sa ibang bansa, nako talaga, mahirap mag-anak ng madami. Pero kung siguro na guys, stay ako sa Pilipinas, siguro ang dami kong anak guys, kasi pangarap ko 10 anak. Kaya lang, talagang ganito, nandito tayo sa Europe. Ang hirap ng buhay sa Europe. Kaya kaunti lang talagang anak, diba? Ganun talaga, mag-family planning. Ako guys, talaga pangarap ko magkaroon ka ng marami pang anak. Kaya lang, hindi na siguro. Mag-aampo na lang ako pag nag-stay na ako ng Pilipinas, diba? Eto na nga, at nako, naguguluhan si Darna kung ano talaga ang kukunin niya. Diba? Syempre, kumuha din ako ng kustillas dyan. Dahil gusto kong barbacoa, diba? Alam niyo na. Baby back ribs tong kinuha ko, guys. Kasi nga ako ay magbabarbacoa. Diba? And then, kumuha din ako ng carne picada. I mean, giniling dyan. And then chicken, and then isda, at kung mga ano-ano pang mga etching, So yun na nga guys, nakot. Tingnan nyo naman ang mga tinda dito, talagang sariwa. Kaya nga minsan, talagang dito akong bumibili kapag ako'y sinipag. Kaya lang, alam nyo naman, kapag ako'y wala na talaga akong tiempo, doon na lang sa amin, sa may tindahan sa amin na malapit, na syempre gusto ko rin bilhan dahil mura din doon guys ang aming mga pinamamili sa amin, malapit doon sa aming tinitirhan, sa aming bahay, ang munting bahay, diba? So yan ang aking chismis for today's video sa inyo. At lagi kong sinasabi, kapag may problema, kailangan pa rin umiti.
At kailangan tayo manalangin sa Panginoon Kristo. 'Di ba? Kailangan tayong manalangin sa ating mga agam-agam sa buhay. Nako, sinasabi ko sa inyo, importante 'yon. 'Di ba? Dahil ang Panginoong Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At sinasabi ko sa inyo, 101%, sobra-sobra pa ang hinihingi ninyo at ibibigay niya yun. Kasabihan nga, kung anong hinihiling mo, kung anong pinagdarasal mo, yun lang ang kanyang ibibigay. Yung kailangan lang po natin. 'Di ba? Ganun po magmahal ang Panginoong Kristo. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kailangan tayong manalangin ng Ama namin. Kasi yan po ang aking dinadalangin lagi sa araw-araw. Kahit na nagtatrabaho ko, kapag ako gumising sa umaga, nakalimutan ko. Hindi naman sa nakalimutan. Mag-Ama namin, 'di ba? At syempre, kapag ako'y nagkukrus lamang, at ako'y nagmamadaling maligo, alimbawa ganyan, kapag abang ako'y nag-aalmusal, Ama namin, pag nasa bus, Ama namin, lahat kahit nagtatrabaho ka, iyan ang pinaka-importante guys. At syempre, lagi ko rin sinasabi sa inyo na wag niyong kakalimutan si Mr. at si Miss Pasensya para buhay ay laging masaya. 'Di ba? Kailangan dalhin natin lagi 'yan. Kahit na wala tayo sa mood, talagang kailangan. Maraming tao na iba-ibang ugali, iba-iba ang temperatura ng pag-iisip, ng katawan, marami din problema, marami din alam-alam sa buhay na nakaka-encounter natin dyan sa labas. 'Di ba? Kaya at kung tayo nakakaintindi, tayo magpakumbaba, 'di ba? Tayo na lang ang tumulong, tayo ang lahat na kung tayo'y nasa tamang pag-iisip, tayo na lang po ang mag-adjust, 'di ba? Pasensya, lagi mong sinasabi, pasensya po, pasensya, 'di ba? At siya na nga, at nandito naman ako sa mga pasta at kumukuha nga ako dyan. At pinakita ko sa inyo yun, ang bagong nila dito, pasta. Diba? Yun, pansit na bigas yun guys. Rice noodles at saka yung tapioca. Yan. Diba? Kita nyo. Hindi ko pa siya natitikman, pero pinakita ko sa inyo guys kasi yan ang mga bagong produkto ngayon dito dyan sa tindahan na to. Kaya yan, hindi ako pwede magbanggit ng pangalan guys kasi hindi pa ako pwede mag-promote. Kaya pasensya na po kayo. Yan. Diba? So yan lang ang aking video for today. At paano ba yan? Hindi ko pwede kayong makantahan. Kakantahan ko ba kayo? O hindi? Ay kanta akong bago. Pagising sa umaga, sermon ng almusal. Sa eskwela. Hindi guys. Sorry! Joke lang yun. Tumawa yung anak ko. Anak. Ganyan yung anak ko pag ako nagbo-voice over. Kapag napapansin niya ako kung ano yung sinasabi ko, natutuwa siya, tumatawa siya guys. Naiintindihan niya ang sinasabi ko. Grabe. Hindi lang siya masyado makapagsalita ng Tagalog. Upo, yes, upo. Si mama, yan, yung mga simpleng mga words na pwede niyang sabihin. Yun. Pero hindi siya masyado nakakapagsalita ng Tagalog. Pero nakakaintindi siya guys, kahit Bicol, magsalita ako ng Bicol kahit yung mama ko pag nag-uusap kami. Naiintindihan niya na siya ang pinagchismisan namin. Nako, grabe, talaga nagre-react siya. Super duper, talaga nakakaintindi siya guys. Talaga, grabe. Sabi ko nga, grabe tong anak ko kahit na hindi siya makapagsalita. Naiintindihan niya mag-Tagalog, mag-Bicol. Ay, grabe. Super duper talaga. Lalo na, syempre, yung English, yan, common na sa amin ay yung mga sa mga sa laro,
Yung pag may mga sports siya, siyempre iba-ibang lahi ang kasama niya, lalo na nung August. Iba-iba, may mga Pilipino din na iba-ibang lahi. Bueno, mga ibang, alam niyo na, iba-ibang magulang. Yun. So, English ang kanilang mga salita. Yun.